Okay, good day sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa aking channel. This time ay ipapakita ko sa inyo kung paano nagka-calibrate ng ganitong coin slot, no? Sa harap niyo makikita nyo ngayon dalawang klase itong coin slot na to. Yung isa, ito, ordinary coin slot. Ito naman yung tinatawag na intelligent coin slot acceptor. Ano ang difference ng dalawang to? Una, ito ay mayroong processor. Okay, this one naman ay halos walang laman kundi yung kanyang optical switch. Yun lang, yun yung light interrupter, yun yung nagsisilbing switch lang niya. But this time ang i-discuss ko muna sa inyo ay itong intelligent acceptor. Siguro separate video ko na lang na itatalakayin itong isang to para ma-compare ko sa inyo kung alin sa dalawang ito ang mas recommended or mas effective, efficient at safe na gamitin. Okay? Okay guys, bigyan ko kayo ng konting background, no, dito sa universal coin slot acceptor na to, no? Well, basically ito yung front panel, ito yung input track, output track, at meron ditong push button. Ito naman yung ginagamit once na meron nag-clog na coins. Just simply press this para i-release yung coin na nag-clog sa loob. Now, meron ditong tatlong button. Ito yung set, add, and minus. Meron ding 6 LED indicator. Indicator to pagka nire-reprogram itong universal coin slot na to. And also we have this one, yung solenoid switch or solenoid bulb, kung saan ito yung nagko-control ng coins. Normally naka-close to, talagang naka-close to, so nag-enable lang siya kapag ka mayroon tayong in-insert dito na coins, at kapag ka na-recognize ng CPU na tama yon, so magre-release to, bubukas to. Okay, so magbubukas yan, then mahuhulog na rito yung coins. Once na hindi niya na-recognize, still naka-close yan, kaya nire-reject yung coins. Ganyan ang flow niya, no? Pagpasok mo dito yan, since naka-close ang solenoid, diretso lang yan dito sa output track. Okay? Okay? So, simulan na natin kung paano natin i-calibrate to. Okay guys, ito makikita niyo, meron akong demo board dito na ginawa ko. Actually, ginagamit ko talaga to para sa pagka-calibrate ng ganitong coin slot. Para hindi ako mahirapan, so ginawa ko siya ganito. So, meron akong mas madali ma-access. Yung service access, meron tayo rito yung CPU o yung microcontrollers, yung pinaka-electronic niya. At itong coin slot, meron din tayo rito digital counter, saan makikita natin kung anong oras o ilang oras na lang remaining kapag ka nagulog tayo dyan. Okay, power on na natin. Yun, naka-on na. So ano-ano ang kailangan? Kailangan natin syempre yung mga coins. Yung coins na ngayon ay existing at ginagamit natin sa ating pamimili, no? Basically, kaya tinawag na coin slot to dahil coin lang yung tinatanggap nitong coin slot na to. So, what we have is yung bagong 10 pesos. Meron din tayo yung luma o yung naunang version na 10 pesos. Meron tayong 5 peso na luma, yung bagong 5 peso. We also have yung lumang 1 peso at yung bagong piso. So lahat ito i-calibrate natin. Kailangan natin ng tigda 20 piraso ng piso, 5 piso, tsaka 10 piso. Ito kasi yung recommended na sample size sa pagka-calibrate nitong coin slot. Okay?
Pero kahit nakulang tayo nito, pwede naman. Paulit-ulit lang natin i-insert hanggang sa mga 20 counts tayo. At makumpleto yung 20 sampling size. Okay, mga kabendo machine businessman o yung mga nagbi-business ng bendo, no? Doon sa mga gusto mag-calibrate, no, nitong coin slot na to, kasi may mga napanood din naman ako na sa YouTube na halos pare-parehas din naman yung pamamaraan ng pagka-calibrate, but sisikapin ko na ma-explain ito sa pinakamababaw na pamamaraan na maiintindihan agad ng lahat. May na-mention yung iba na years daw nung mga coins, no matter kung ano man taon yan, kahit panahon pa ni kopong-kopong yan, walang problema doon, no? Hindi pinag-uusapan dito yung years ng mga coins. Why? Halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa, itong token, no, itong token ng LRT, meron ba naka-engrave dito na years? Wala. Itong Tom's World, meron ba? Wala din. So doesn't matter kung ano mang year yung coins ninyo, no? Ang pinag-uusapan natin dito, we are very after or particular sa diameter at thickness ng coins. Gaya ng sinasabi dito, no? Ayan, sa specs, ayan, nakita nyo? Yung coin diameter, ito yung required coin diameter na i-accept nitong coin acceptor, from 15 to 29 mm. At yung thickness naman, yung allowable na thickness is 1.8 mm to 3.0 mm. Yan yung sinasabi. Hindi naman sinasabi dito yung year. Okay? So wag nyo ipagkamali yon, kasi mako-confuse yung magka-calibrate. Baka mamaya maging particular din sila doon sa year. Hindi. Ang kailangan lang natin dito na masukat, malaman ay yung thickness at yung diameter. Okay? Actually, yung mga ginagamit sa arcade, katulad nito, pinattern lang naman nito sa pera talaga ng existing money ng international, ano? Meron kasi tinatawag na international standard thickness and diameter ng mga coins. Okay? So, I hope malinaw sa inyo yan bago kayo mag-proceed sa pagka-calibrate. Actually, may papakita ako sa inyo 6 different coins from mula dito sa nakikita ninyo kay local man or ibang currency yan, pwede nating iset dito yan, ipapakilala natin. Ang tanong, paano ba nare-recognize talaga nito ang coin slot na yun ay piso, yun ay 5 piso, yun ay 10 piso? Well, ganito lang yan. Tayo na nagka-calibrate, tayo nagsiset sa kanya. So, sumusunod lang yung computer. Tayo pa rin nagdidictate sa kanya. Halimbawa, itong 25 centavos. Pwede ko bang i-introduce sa kanya to at ipa-recognize as piso or 5 piso or 10 piso? Pwede. Pwede. Palilitawin ko yan na ito ay 10 piso. Okay? Or vice versa. Itong 10 piso is pare-recognize ko sa kanya as piso lang. Pwede rin yun. Okay? So, paano or how? So, papakita ko sa inyo step by step yung process para maintindihan ng mga gustong mag-calibrate ng ganito at hindi sila malito. Okay? Okay mga boss, let us continue. Kaya na sinabi ko, no, meron dito na nakikita kayo 0. Ito yung default. Upon power up, makikita nyo yung 0. Ngayon, papakita ko naman sa inyo itong kung paano sineset itong coin slot na to para sa pagpo-program. So, pe-press natin for about 2 seconds yung set, and then may lalabas diyang A. So, ang ibig sabihin niyang A na yan is address. Okay? Set tayo ng address. Lahat ng LED na nakikita ninyo doon sa taas, 6 na LED yan. Yun, may nag-blink pang yun, ano? Indicator yan ng address 1, 2, 3, 4, and 6. Up to 6, no? Since 6 yan, dyan natin isa-set. Dyan natin i-assign
kung anong coins ang ipaparecognize natin dito. Ibig sabihin, since may 6 na address, so 6 na different coins ang pwede nating i-input sa kanya or ipare-recognize sa kanya. Ganito lang yan. Okay? Long press tayo for about 2 seconds. Okay? Yan, may lalabas na. Isang pindot pa uli, about 2 seconds, magiging A1. Iilaw na yung isang LED, yung first address. So, as we go along, habang pinoprogram natin yan, so magpapalit-palit yan hanggang sa A1, A2, A3, up to A6. Okay, so ibig sabihin nun, doon natin i-assign yung 6 na klase ng coins. Nataon lang dito sa Philippines, no? Meron tayong 6 na klase ng coins. Actually, hindi naman klase, no? I would say, may piso kasi luma, may pisong bago. Same thing sa 5 pisong bago, 5 pisong luma, 10 piso. Kaya naging 6. Pero the mere fact, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klaseng coins. Not necessarily yung coins ng pera natin. Actually, no, I have a lot of coins dito, different coins. No, ayan, nakikita nyo yan. Pakita, usod natin lang, no. Yan, no. Oh, dami. Meron ako ditong 50 cents, no? Meron akong 50 cents. Hindi ko alam kung saan bansa to. We also have yung ganito. Marami. Meron tayo yung mga luma nating coins. Ayun, may 50 cents. Meron tayo ditong 1 cent. Pera ng foreign currency to. Oh, meron pa ako nitong, kilala nyo pa ba to? 1984. 2 piso. Meron dito yung Vietnam coins, 5,000 dong, 10 piso ang value niya, nakatumba sa pera natin. Meron din ako yung 1966 pa to, 64 yata. Ayan. Meron din tayong 25 centavos. Meron tayong piso na kalabaw yung likod, 1985. And lastly, meron tayo to. Kilala nyo pa ba to? 5 piso. Si President Marcos ang nandito, 1975 to. Okay? Try natin to. Lahat. Okay? So, yan yun. So, let us continue mga boss. Papakita ko na sa inyo kung paano sineset yung program o yung address before calibration nitong coin acceptor. Out of 6 addresses, 3 lang ang gagamitin ko. Address 1, 2, and 3. 3 lang. Pwede ko nang i-mix kasi dyan yung luma at bagong piso, luma at bagong 5 piso, at saka luma at saka bagong 10 piso. Yung address 1, siset ko siya, ipare-recognize ko dito sa coin slot natin, yung pisong luma at saka yung bagong piso. Sa address 2, imimix ko na siya, magkasama na yung bago at lumang 5 piso. At sa address 3, imimix ko na rin para doon sa luma at bagong 10 piso. On how to do it, sige, tignan nyo maigi kung paano. Press natin yung add and minus button simultaneously. Okay. Okay, mayroon lang lalabas na letter A, which is referring to address. And then press set button. Next na mag-a-appear ay yung letter E. Yung E is referring to 6 kind of coins. So, isa-set natin siya sa 3 lang para doon sa 3 address din. Press yung add. So, 1, 2, 3. 3 lang ang gagamitin natin. Hindi na natin gagamitin yung remaining 3 addresses. Then, press set button to confirm. Okay, umilaw na yung address 1. H is the sampling size. Itong address 1 na to is i-assign natin para sa luma at bagong piso. Yung H sampling size, okay, 1, 2, up to 20. Okay, let us continue. So, makita nyo ngayon, meron lang lumabas na P1. P is referring to coins. Para hindi kayo malito,
Let us assume piso to, piso. So press natin yung add. Okay, naka-assign siya sa piso. Press set button to confirm. Okay, next mag-appear dyan yung F1 o yung F is referring to tolerance. Ang tolerance na isa-set natin is only 8. So press yung add button hanggang sa mag-appear yung 8. Okay, press set button to confirm. Okay, now lumipat na yung ilaw natin sa address 2. Magsaset tayo uli ng sampling size para naman sa 5 piso. Dahil yung address 2 ay, as I've said, i-assign natin sa luma at bagong 5 piso. So sampling size is 20. Press yung add button hanggang sa ma-reach natin yung 20. Okay, press set button to confirm. Okay, P2 o anong coin ang isa-set natin dyan, which is 5 piso. So press natin yung add hanggang sa mag-appear yung 5. Ibig sabihin nakasign sa kanya yung 5 piso. Press set button to confirm. Okay, F2 yung tolerance. Isa-set tayo ng tolerance na 8 and then press set button to confirm. Okay, nag-ship na yung LED natin sa address 3. Magsaset ulit tayo ng sampling size which is 20 para sa coins na ang value ay 10 pesos. So remember yung address 3 iseset natin yan para sa 10 peso value coin. Ayan. So press set button to confirm. P3 which is 10 pesos nga, peso number 3, ang seset natin dyan 10 para ma-recognize niya as 10 pesos yung dadaan dyan yan. Press set button to confirm. F3 in yung tolerance, lagyan natin uli ng 8 para mahigpit-higpit ng konti yung tolerance natin. Okay, finish. Pwede na tayo mag start ng calibration. On how? Press natin uli itong set button for about 2 seconds. Ayan, lalabas na yung A, address 1. Press again, long press for about 2 seconds. Ayan, A1. Milaw na yung A1. So, pwede na tayo mag-proceed. Ano ang sinet natin dyan? Pisong luma at pisong bago. So, padadaanan natin. Ganito na, para hindi kayo malito. Pwede na natin i-mix yung luma at yung bagong piso. Pwede nyo nang pagsabayin yan o kahit halu-haluin na natin yan, kahit paghalu-haluin na natin. So 20 ang kailangan natin. Yan, mix na yan. Meron pa tayong 5 piso rito na maitim. Daanin natin. Hingin ng motor. Yun, sa address 2. Ano ang naka-assign sa address 2? Yung luma at bagong 5 piso. So, mimix. Mimix na rin natin to. Ito yung 5 pisong luma at ito yung 5 pisong bago. O, dyan, padadaanin natin sila parehas dyan. Okay, mix. Yun, tapos na. Daan na tayo doon sa 5 pesos. Proceed naman tayo sa 10 pesos. So sa 10 pesos meron tayong luma at meron tayong bago. Actually 2 piraso lang to, pero mimix na natin siya. Sasamahin na natin.
count na kung ilan yung na-insert na nating 10 piso. Check natin ulit. Okay, done. Ito ang shortcut method ng pagkakalibrate para ma-recognize yung luma at bagong coins natin. At mula sa piso, 5 piso hanggang 10 piso. So, tapos na tayo. Okay guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung itong mga kinalibrate natin na coins, no? Ito, ay i-accept nitong ating coin slot acceptor, yung tinatawag nating intelligent acceptor. Okay, so tingnan natin, try muna natin yung bagong piso. Ayan, bagong piso, kung i-accept niya. Okay, yun, accept. Nag-count na yung timer natin. So isubok din natin yung isa pa, no? Yung lumang piso naman. Tingnan natin kung i-accept. Yun, na-credit din, na-accept din. Try naman natin itong bagong 5 piso, in-accept din. Yung 5 piso na luma, so tingnan natin, yun, na-credit din. So na-recognize nung key acceptor, ay ng coin slot acceptor. Try natin itong lumang 10 piso. Okay, in-accept din. At yung bagong 10 piso. So lahat in-accept. Ibig sabihin, successful yung calibration na ginawa natin. Tama lahat yun. So para ma-validate natin kung talagang ang tinatanggap lang nitong key coin slot acceptor na to ay yung kinalibrate natin, susubok tayo ng ibang coins. Subukan natin itong Tom's World. Tom's World, nagkaroon ako nito kasi nung naglalaro yung mga anak ko, may mga sumusobra. So ito, gawin ko. Meron din tayong, alam nyo ba to? Tatandaan nyo pa to? Ginagamit sa LRT to eh. Yan, token ng LRT. Subukin natin to, no? Hindi natin to kasama sa kinalibrate. So subukan natin kung i-accept niya or i-reject. So let's try para makita natin kung safe bang gamitin talaga yung ganitong klaseng coin slot. So subok natin ta. Ang Tom's World muna. Ayun, reject. Isa pa. Nire-reject talaga. Ito naman yung sa LRT token. Reject din. Ayun, reject din. So na-validate natin na talagang hindi mag-a-accept itong coin slot na to kung hindi na i-calibrate sa kanya. Ganyan kasi kapag ganito ang ginagamit. Kasi sabi nga intelligent, matalino, natuturuan. So kaya alam niya kung ano lang tatanggapin niya. Okay, so na-validate natin. Subukan natin ulit. Subok naman tayo ng isa pa. Ito, pera to ng ano to? Wala, walang pera to. Subukan natin kung pwede to. Wala, reject din. Subok pa tayo ng iba. Ito, alam niyo ba to? 5,000 dong. Pera ng Vietnam to eh. Katumbas nito, 10 piso natin. Yung value. Subukan natin, baka makalusot. Wala, nare-reject talaga. So ngayon ay alam na natin na nakalibrate to, properly calibrated na, at hindi pwedeng basta-basta dayain kasi nire-reject niya lang, nire-reject. So this time tignan natin kung na-recognize nga ito. Iba-validate natin yung mga kinalibrate natin na luma at bagong piso. Ayan, luma at saka yung bagong piso. Yung
luma at saka bagong 5 piso at itong bago at lumang 10 piso. Let's try. Tingnan natin para ma-validate natin kung talagang na-calibrate natin properly. Try muna natin itong bagong piso. Ayun, na-credit. Okay, kita nyo. Ayun, nag-count yung counter. Okay, so ito namang lumang piso. Tingnan natin. Yun, na-credit din. Subukan naman natin itong lumang 5 piso. Ayun, na-recognize din. Pansinin nyo ha, pati dun sa digital display na yan, ano yung currency na dumaan, 5 pesos. This one, ito naman yung bagong 10 piso. Tignan nyo rin dun kung anong aapit, yung 10 pesos. Itong luma, tingnan natin. Okay, 10 pesos din. Successful yung calibration natin. I would say na successful yung calibration natin. Nakikita nyo yung counter, oh. Okay, nagka-count. By the way, huwag kayong mako-confuse no, mga kapiso wifi o yung mga gusto mag-calibrate nito, no. Ginamit ko lang itong demo board nito, pati itong circuit nito, no, for demonstration purposes. Ang kailangan lang naman talaga, ang basic requirement or basic need para mag-calibrate ng ganitong universal coin slot is, of course, itong coin slot na to at 12 volt power supply. We don't need this circuit. Actually, again, for demo purposes, kung bakit ko ginamit ito. Makakalibrate yung coin slot na to using only 12 volts power supply. Ang kailangan natin power supply at least no less than 500 milliamperes. 1 ampere is much better kasi low current lang naman ang kailangan niya. Below 500, I think, hindi na siya gagana. Below 500. So, requirement is at least 500 mA or greater. So, that's all for now. Kung nagustuhan ninyo, mga kapiso wifi o yung mga nagdi-DIY dyan ng calibration, sa tingin nyo nakatulong itong video na to, ay paki-like and share na lang at paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Until my next video, bye bye for now. Thank you so much.